Water sign, Cancer, kumusta kayo? Anong meron sa'yo this week? Mga Cancer, kumusta? Ouch, di ba? Merong problema with someone, somebody, o kung sino man tong tao nag-betray sa inyo. May malalaman kayong betrayal sa mga hindi pa nakaka-alam. May magtatraidor sa inyo, baka yung partner ninyo, guys, Cancer. Yung iba sa inyo, yung nararamdaman nyo, pagod na kayong makipag-usap sa partner ninyo. And yung iba naman sa inyo, hindi related sa relationship. Kung sino man tong nag-betray sa inyo, na paulit-ulit nyo lang kinakausap, pagod na kayo, and may choice naman kayo kung itutuloy nyo pa yung pagkausap niya sa tao na yan o hindi. Yung iba sa inyo, may experience yung clarity na may nangyayaring betrayal. Cancer. Betrayal about sa pera. And yung iba sa inyo, family matters to. And nandito si King of Pentacles, madalas husband to. Or kung sino man yung tumatayong haligi ng tahanan. Pwede rin naman babae, kung single mom ka, ganyan. Kung ikaw yung main provider sa family. Merong betrayal pagdating sa pera. Merong na-overlook sa past na ngayon marireveal sa'yo, Cancer. Mapapansin mo din, yung iba sa inyo hindi sa lahat, yung person nyo, unti-unting nagde-detach pagdating sa'yo and sa family ninyo. Emotionally detached. Pasensya na sa background noise, Cancer, may construction. So, para mabalik yung balance sa relasyon ninyo or sa kung ano mang connection na meron kayo, guys, i-practice nyo ang equal give and take. Yun. Kaya nawawala sa balance talaga ang connection dahil walang equal give and take. And dito, magkakaroon naman kayo ng justice. May ibibigay sa inyo what's due, kumbaga yun ang naririnig ko eh. You will receive what's due. Tsaka dito, sa time na to, magkakaroon kayo ng lakas ng loob. Magigain nyo yun within inner strength para harapin tong kung sino man tong tao na to. Kuha tayo ng advice. Kung kailangan mo ng private reading at nakaka-resonate ka dito sa reading na to, message mo lang ako, Cancer. Meron pong exchange ang private readings. Advice, Cancer. Wow. Libra pareho, oh. Libra siguro ang nyo. Moon or rising ninyo pareho. Kayo itong dalawa, ng person mo. Yung person mo, tignan mo nga, mas lalong lumakas yung ingay. Alam mo yung ginagawa? Parang nagdidig, nagdidrill. So baka meron kayong mga issue na kailangan harapin kayo ng person mo. Pag-usapan ninyo. And air, ito 'di ba? Pareho lang kayong isip ng isip eh. Mag-usap kaya kayo, guys. Ina-advise sa inyo na kasi ikaw ayaw mo makipag-usap eh. Siya nakatingin naman sa iyo eh. Naghihintay lang siguro siya kung kailan ka iimik. So yun, alam mo naman yung mga sasabihin mo sa person mo eh. Alam mo yung nasisense ko sa'yo, hindi ka umiimik, pero ready ka naman makipag-usap. Yung person mo kasi, may pagkamataas ang pride niya. So parang kung ano yung sasabihin niya, yun na yun para sa kanya. Kaya hindi kayo nagkakasundo. May nasisense din akong iba sa inyo, mas wise ka sa person mo.
siya, kung anong sinabi niya, kung anong pagkakaintindi niya, para sa kanya yun na yun. Ikaw naman, kapag binitawan mo na yung salita, yung desisyon, yun na rin yun. So, pareho kayo. Nag-mirror kayo. Mag-usap kayo kasi ang swords ay communication din. Mag-usap kayo. Baka sa isip lang kayo nag-uusap. Okay, Cancer, thank you very much. Scorpio, ano meron sa mga Scorpio this week? Kumusta kayo, guys? Inspired kayo magtrabaho ngayong week na to? Inspired kayo sa gagawin ninyong project? Meron kayong gustong simulan na project, pero sa ngayon hindi nyo pa nagagawa. Ano yung blockage na to? Ano yung merong something na hindi pa complete sa plano? Meron kayong kailangan kausapin para mag-materialize tong gusto ninyong gawin. Or meron pa kayong clarity na hinahanap, hinihintay about sa fund na kailangan ninyo or about dito sa person. Kasi may nasisense din ako na parang kailangan pirmahan ng isang tao. And then, tuloy-tuloy na siyang mangyayari, matutuloy na. Ganun yung pakiramdam. So, possible na na-experience mo ngayong week na to ay communication na kailangan mo para dito sa trabaho or sa project na gusto mong gawin. Collaboration. Yung strength na nararamdaman ko dito, matagal mo nang gustong-gusto gawin to. Pero dumadating ka sa point na pinanghihinaan ka ng loob. So, yun yung kailangan mo ma-overcome, Scorpio. Scorpio, na-sense ko dito, yung iba na in a relationship, ha? Mula dun sa simula, kanina napipick up ko na yun eh. Merong family member or partner ninyo na hindi nakikipag-cooperate sa inyo. And this week, yun yung gusto nyong mangyari, yung makausap sila. Pero, hindi ka sure kung makikipag-usap sila sa'yo. And ikaw din, Scorpio, naghihintay ka ng apology galing dito sa person na to. Or, kasi nasaktan ka niya eh. Nasaktan niya yung kalooban mo or na-disappoint ka niya. May ganong feeling. Kung nakaka-resonate ka sa reading na to, Scorpio, at kailangan mo ng private reading, i-message mo lang ako. May exchange po ang private readings, guys. Kuha tayo na advice. Follow your intuition. And makinig ka sa, inner guidance mo. Huwag ka magpadala masyado sa emotions mo, Scorpio. Manggaling ka sa pagiging compassionate mo. Sa sarili at sa ibang tao. Sa bawat desisyon na gagawin mo para balanse yung outcome. Thank you, Scorpio. Pisces, kumusta kayo, guys? Anong meron sa week ninyo ngayon? Tignan natin. Kapag nagtatap in na ako sa Pisces, ang nararamdaman ko, parang yung energy na steady lang. Steady lang, pero merong saya, ganun yung pakiramdam. Ano meron sa inyo, Pisces? Wow.
Mukhang may biglaang lakad ka ngayong week na to, Pisces. Sa una, parang resistant ka dito sa lakad na to, pero baka sumama ka din. Ano pa? Ano pa na-channel ko dito? Meron kasi ditong something na hindi mo ini-expect. Baka yun. Baka yung gala na yun. Gagala ka ba, Pisces? Itong endeavor mo na to, ayaw mong ma-jinx or ayaw mong ma-evil eye, kumbaga. Nag-iisip ka ng negative about sa mga possibilities ngayong week na to. Pero alam mo, guided ka na gawin mo itong bagay na to, kung ano man yan. Pero ikaw mismo, bakit iniisip na baka hindi mangyari, baka imposible, na alam mo yung pinapangunahan mo na yung loss bago pa man ito mawala. Ganun ang nararamdaman ko sa'yo, Pisces. Bakit nasa ganyang energy ka ngayon? Nasisense ko dito, Pisces, sinasabi ng intuition mo. Palawakin mo yung pang-unawa mo sa mga bagay-bagay. Meron akong nasisense yung para sa iba dito na nanonood na Pisces. Matutunan mo din sana na tumanggap, hindi lang yung bigay ka ng bigay. Hindi iba naman sa inyo, yung opposite nun. Matutunan mo sana na magbigay, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Hindi lang sa material na bagay to. Pwedeng, naririnig ko yung word na pagbibigay ng compliment, pagpuri sa iba, pagpuri sa sarili, kung paano mo tanggapin yung sarili mo. Doon kasi magsisimula yung growth or maturity natin. Lalim ng Pisces talaga yung energy nito. Kung nakaka-resonate ka dito, Pisces, at kailangan mo ng private reading, i-message mo ako. Meron pong exchange ang private readings. Kuha tayo ng advice para sa Pisces. Patatagin mo yung loob mo. Emotional security and stability ang i-goal mo para sa sarili mo. And then, yun din ang makikita mo pagdating sa physical mo. Yun ang sinasabi ng 2 cards na to. Nasa channel ko yun para sa'yo, Pisces. Huwag mong isipin na kung wala kang material resources, hindi mangyayari yung gusto mo. Kasi lahat yan nangyayari. Nagsisimula yan mangyari sa kalooban natin. Minamanifest lang natin. So, kung ano yung nasa loob mo, as within, so without, di ba? Kung ano yung nasa loob mo, yun din yung makikita mo sa labas. So, ina-advise dito na yung kalooban mo, kung ano yung nasa kalooban mo, yun talaga yung magmamaterialize. Yun ang patatagin mo. Yun yung pagyamanin mo. May nasisense din ako dito na may mga marireceive na financial blessings. And may nasisense din ako dito na advice na unahin ang pamilya. Unahin ang pamilya. Okay. Thank you, Pisces. Yun lang ang mga nasa channel ko para sa'yo. Sana makatulong to.